Hindi kayang tiisin ng mga magulang ang kaniyang mga anak. Pero paano nga ba nagagawang tiisin ng mga anak ang kanilang magulang? Bakit nga ba kanila na lamang itong iniiwan pagtapos pakinabangan? Ang kanila bang magulang ay may pagkukulang? Ako si Samantha Joy Camerino. Samahan niyo ako sa aking dokumentaryong pinamagatang Ulilang Maralita sa Aruga. Sa isang maliit na lugar sa barangay ng Zapote, Bacoor, lalawigan ng Cavite, naninirahan ang isang matandang lalaki. Malayo sa kanyang pamilya at sa kabila ng kanyang kapansanan ay mayroon pa ring natitirang pananalig na nananaig. Kahit walang kasama sa buhay ay naitataguyod niyang mag-isa ang kanyang pangaraw-araw. Ito lang ang aking ulam. Okay. Hindi naging hadlang sa kanya ang pagkaputol ng kanyang kanang binti. Araw-araw siyang nagsusumikap para maabot ang pangarap na kanyang minimithi. Ang makasama ang mga anak niyang muli at makabili ng bahay na kahit munti. Basta't makita niyang muli ang mga ngiti sa labi ng kanyang mga anak sa kakaunting oras na lamang niyang nalalabi. Ano ba ito? Ako ginawa ito, kamali ako. Hindi rin may kukubli sa mata ng matanda ang hirap na kanyang dinanas mula nang naputol ang kanyang binti. Ano pong nangyari sa dito niyo po? Putol ko, 1901 ba ito? Kwento niya, ito ay isang impeksyon lamang na lumala at nauwi sa pagputol ng kanyang binti. Ramdam ko ang hapdi sa kanyang mumunting hikbi tuwing siya ay nagbabahagi. Oh, Kasabay kasi ng pagkaputol ng kanyang binti, tilapia ang kanyang ang mga ulam. pangarap na naniniwala akong kaya niya pa rin gawin ngayon kahit sa kasalukuyan. Dahil may mga pagkakataong amin siyang naaabutan, nananahi at kung minsan pa nga ay inaayos ang kanyang kalana de bomba at ang kanyang sasakyang de gulong. Ayan ang pang ko. Yan ang isista ko sa pagkain ko. Buhay sa buhay dito. Aga pa, napasyal na kaya? Gusto niyo magkape?
Oh, alis na tayo. Ang sarap ligo ah. Tila malakas niyang talaga ang kanyang pananalig sa Panginoon. Dahil sa edad na 92, ay araw-araw niyang tinatahak ang mapanganib na kalsada, dala ng disgrasya na maaari niyang matamo. Ngunit sa kabila nun ay araw-araw pa rin siya nakikipagsapalaran sa labas para lang makabili ng sampagitan na kanyang inilalagay sa kanyang munting altar at para rin mapakain ang kanyang mga alaga na tila wala na rin kumakalinga. Yung mga maliliit lang, hindi naman lang. Ganyan lang. Marinta lang ako. Lumayan na. Hindi na tayo. Iligay mo na lang ito, huwag ka naman bayad. Iligay mo na lang ito. Sige na tayo. Huwag ka naman bayad.
Sige na. Sobra na ako dito yung 20 taon. 24 years. Tumira ako dito, wala pa maraming bahay dyan sa loob. Dyan. Wala pang bahay dyan. Ngayon marami na. Wala pang bahay yung malaki. Kay friend. Tagal ako dito. Paano po kayo napunta dito sa bahay niyo po? Dito, dati inanak yung anak ko. Eh, doon na nakatira. Nang nakita ko anak ko, nang bandang uli, hindi ko alam. Umalis sila. Dahil ayaw ng asawa niya na mag-aasikaso sa akin. Dahil mahirap yung mag-alaga na matanda, walang pakinabang. Bagamat bakas ang hirap sa buhay ng matanda, mahilig pa rin itong magpatawa. Alam mo, sabi na po, ang tao sa niya, pagsikat ng araw, tinanganak ang tao. Pagdating ng araw, ang tao lumulubog, kagaya ng araw. Maraming nalungkot doon, pero ng bandang uli, nang iba doon nakaintindi. Kaya na, panalangin, pero lahat tayo mamatay. Para kayong Ako malapit araw. na lang. Para kayong araw. Palagi siyang may biro na hindi naman pumapalya upang kami ay tumawa. Palangiti rin siya at kasabay niyo ng pagsingkit ng kanyang mga mata. Hasta karangan. Sobra na 30 taon. Hindi yan nakita ko anak ko. Hindi ko lang. Hindi ko wala. Ay ako dito na buhay ko yan pang sarili. Yung iba ko yan, nang bandang uli, nang matay yung asawa ko, nagkalat-kalat yung mga anak ko. Wala na kayong balita, nasaan sila? Wala. Wala lang ko. Hanggang ngayon, nabuhay ako yan pang sarili ko. Wala kayong kilala na pamilya nyo na malapit dito, kamag-anak? Wala. Wala ko yung kakamaanak yun. Ilang taon na po kayo? Ilang taon? Ay, Roberto Celis Robles. June 10, 1932. Eh di, 1932. Hindi. 92 kayo. Ha? 92. Oo. Ay, hirap naman ang bahay ko ni tatay. Dito nakatayo ang bahay ni tatay, sa isang maliit na espasyo. Ang sabi niya, binigyan lang daw siya ng lupa dito. Tapos pinagtayo siya ng bahay. Dito sa 4 na dingding. Isang masikip. At eto, higaan niya. Eto, lutuan niya na to. Dito na rin siya kumakain.
Dito na rin siya natutulog. Araw-araw. Dito, hugasan niya. Nag-iimbak siya ng tubig. At paglabas, nakikita natin yung pinto niya na may altar niya. Altar niyo, tatay, na tama? Altar niyo? Araw-araw yan, pupunta siya sa palengke. Bumibili siya ng sampagita para mapalitan yung mga sampagita sa altar niya. Ang dami na nga, At sa kabila ng hirap ng buhay, ay may mga taong handang tumulong para sa nangangailangan. Marami nang isang Ilan lang sila sa mga taong walang isang- pag-aalinlangan na tulungan si tatay. Pero binibigay sa kanya ng libre to. Yung mga pamilya niya daw, iglesia, pero katoliko siya. Dito, makikita yung mga luma niyang Pansin din sa kanyang bahay ang mga bagay na bigay na kanyang sininop Tapos at mga hanggang gamit ngayon ay niya. pinahahalagahan. Makikita natin kung gaano kasinop si tatay sa gamit niya. Hindi niya pa tinatapon, no? Ano to? Maleta. Tapos yung luma niyang wheelchair. Na ang sabi niya, Ayun mga... ubus na daw yung mga gamit. May Mga... gulong daw yan dati. Tapos kinukulan ng mga tao. Hindi niya alam kung nasan na. At araw-araw din, merong stock si tatay na prutas. Araw-araw siya bumibili niya sa palengke. Bulok na yung isa. Nag-abot-abot. Saging. Saging yung bulok niya kainin. Kasi yun yung madali niya kainin. Kung makikita nyo, napakasikip ng loob ng kanyang tinitirhan. At meron siyang portrait! Ay! Pakinggan natin. Tay! Sino nagpagawa sa inyo nito? Tay! May portrait pala kayo eh! Drawing? Sino? Sino nag-drawing? Sino nag-drawing, Tay? kudakan ko yan. Ah! Tapos, mayroon na ipin. Dati, wala. At sa kakaunting panahon na siya ay aking nakasama, ramdam ko ang pangangalaga ng isang ama na sana ay sa mga anak niya na ipadadama. Arthrider. Ganda. Dinig niyo po? Ayos lang. Dinig niya na! Ay, hindi. Naka-play na Duma na lang ang battery. Ay! Ayan. Ilan lamang si Tatay Roberto sa daang-daang porsyento ng matatandang iniwan na ng kanilang mga mahal sa buhay at ayon sa Philippine Statistics Authority ay may tinatayang 31,500 ang higit kumulang na nasa edad 80 pataas ang inabandona na ng kanilang mga pamilya. Para sa isang matanda na ang hiling na lamang ay pahinga at aruga, kailan niya kaya makakamtan ang kalingang inaasam? Muli, ako si Samantha Joy Camerino at ito ang aking dokumentaryo.